Tara, magluto tayo ng adobong sitaw. Ilagay mo na nga dyan yung pinalambot na baboy para maprito-prito siya. Importante na malambot na yung baboy para masarap siyang nguyain kapag nasa adobong sitaw. Tapos pa-crunchyhin nyo siya. Masarap sa adobong sitaw yung sahog eh. Crunchy-crunchy ba? May lutong ba? Naalala ko yung adobong sitaw na to nung elementary ako. Grade 6 ako nun. Ang teacher ko si Ma'am Samaniego. Tsaka si Sir Samaniego. Pero ang pinaka-advisor ko si Ma'am Samaniego. Paborito nila mag-asawa to. Yung nagde-deliver na matanda sa amin. Pagka lunch break na. Bumibili sila doon lagi ng adobong sitaw. Hindi ko sila nakikita. Sabi ko, ay itong mag-asawa na to, paborito nila yung adobong sitaw. Mukhang masarap naman magluto si nanay. Sabi ko, ay magaya nga sa bahay. Kaya na simula doon, na-appreciate ko na yung adobong sitaw. Kapag nga nagluluto ako ng adobong sitaw, ay naaalala ko si Ma'am Samaniego. Eh yung advisor ko na sobrang bait. Mas magaling pa siya magturo. After nga niyan, gisa-gisahin mo lang yung sitaw para maging malutong-lutong siya. At mag-corporate yung lasa. Tapos, lagay mo na rin yung toyo dyan para maglasa yung toyo sa sitaw. Kung sa tingin mo ay okay na naglasa na yung toyo sa sitaw, pwede ka na din dyan magdagdag ng konting tubig lang naman. Tapos maglagay ka ng konting suka lang. Usually, pag sa mga niluluto ko sa gulay or sa ulam, 3/4 cup of water talaga yung nilalagay ko. Sa tingin ko, sakto lang naman. Tapos maglagay ka din ng 1 tablespoon of sugar para magbalanse yung lasa. Pero again, pagka nagluluto ka, may suka o kalamansi, huwag mo muna siyang haluin agad. Kasi nga, mahihilaw siya. Parang malansa. Kapakuluan mo na siya, ay pwede mo nang halu-haluin. Halu-haluin mo lang siya hanggang mag-corporate na lahat. Tapos hanggang sa maluto siya. Patuyuin mo ng konti yung sauce para manukot siya. Tapos yun, luto na.